Naglalayong ayusin ng Los Angeles Lakers ang kanilang frontcourt problems ngayong offseason sa pamamagitan ng isang potensyal na trade sa Utah Jazz para makuha sina Walker Kessler at John Collins. Ayon sa ulat ng Fadeaway World nitong June 20, 2025, ang Lakers ay aktibong nakikipag-usap na sa Jazz upang maisakatuparan ang deal na magpapadala kina Rui Hachimura, Maxi Kleber, rookie na si Dalton Knecht ang number 55 pick sa 2025 NBA Draft at isang 2031 first round pick kapalit ng dalawang big men ng Utah. Malaki ang maitutulong ni John Collins sa Lakers bilang isang athletic forward na kayang maglaro sa loob at labas. Bagamat hindi na siya ang dominanting scorer na katulad ng nasa Atlanta Hawks, nagpakita pa rin siya ng solidong stat line na 19 points at 8.2 rebounds per game, kasama ang 52.7% shooting at 39.9% sa tres. Sa ilalim ng sistema ni Luka Doncic, inaasahang mas lalawak pa ang kanyang offensive impact. Samantala, ang batang sentro na si Walker Kessler ay isang tunay na 7-footer at kilalang rim protector na may career average na 2.4 blocks per game. Sa edad na 23, nag-a-average na siya ng 11.1 points at 12.2 rebounds kada laro at nakikita ng Lakers bilang pangmatagalang solusyon sa kanilang interior defense. Ang trade na ito ay magbibigay sa Lakers ng mas matibay at mas flexible na frontcourt rotation. Posibleng magsimula ang lineup sa Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, John Collins at Walker Kessler. Sa bench naman, nariyan sina Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt na magpapalalim pa sa rotation ng team. Para sa Utah Jazz, malinaw na bahagi ito ng kanilang rebuilding process. Bagamat hindi agad lalakas ang kanilang lineup, kapalit naman nito ang salary cap flexibility at future assets. Sina Hachimura at Kleber ay parehong nasa expiring contracts at maaaring magbukas ng halos $30 million sa kanilang cap space para sa susunod na off-season. Bukod dito, makakakuha rin sila ng developmental talent kay Dalton Knecht na may potensyal bilang sharpshooter at ng karagdagang draft capital. Ang pagpasok ng TWG Global bilang bagong may-ari ng Lakers ay nagbibigay din ng kumpiyansa sa fans na handa ang team gumastos para manalo. Sa lakas ng suporta at bagong assets, tila determinado ang Lakers na bumuo ng championship caliber team sa paligid nina LeBron at Doncic. Kayo mga idol, tingin nyo ba sapat na sina Kessler at Collins para itulak ang Lakers pabalik sa tuktok? Maganda ba ang naging trade proposal o masyadong mahal ang kapalit? Samantala, isang matinding hakbang naman ang posibleng gawin ng Los Angeles Lakers matapos lumutang ang trade proposal na magdadala kay Jaren Jackson Jr. sa Hollywood kapalit ng 3 player at isang future pick. Ayon sa imaheng lumabas, makukuha ng Lakers si Jaren Jackson Jr. habang lilipat sa Memphis Grizzlies sina Austin Reeves, Dalton Knecht, Maxi Kleber at isang 2031 first round pick. Nasa pagdating nga ni Jackson Jr., makakakuha ang Lakers ng isang elite defensive anchor na kayang maging partner ni LeBron James sa loob. Kilala si JJJ bilang reigning Defensive Player of the Year noong 2023 na may career averages na 15.8 points, 5.8 rebounds at 2.3 blocks per game. Ang kanyang defensive instincts at floor spacing ay swak na swak sa sistema ni JJ Redick lalo't kaya rin niyang tumira mula sa labas na nagbibigay spacing para kina LeBron James at Luka Doncic. Mas magiging versatile ang frontcourt ng Lakers habang lalalim ang kanilang depensa sa paint, habang hindi na rin lugi ang Memphis sa trade na ito. Sa halip, makakakuha sila ng multiple contributors at isang promising young star sa katauhan ni Austin Reeves na nitong nakaraang season ay nag-average ng 20.2 points, 5.8 assists at 4.5 rebounds per game bilang secondary ball handler ng Lakers. Kung titingnan, parang nakahanap lang din ang Grizzlies ng kapalit para kay Desmond Bane. Nakamakailan lang ay naitrade kapalit ng 4 na first round picks, isang pick swap at 2 role players. Kung tutuusin, mas maganda pa nga ang efficiency at overall contribution ni Reeves kumpara sa ilang mga guards sa kanyang tier. Kasama pa sina Dalton Knecht, isang rookie scorer na may high upside, at Maxi Kleber, isang stretch big na may veteran experience. Bukod pa rito, ang 2031 first round pick ay maaaring gamitin ng Grizzlies sa future trades o bilang investment sa kanilang rebuild. Kung mangyayari ang trade na ito, mas lalalim ang depensa at championship pedigree ng Lakers habang ang Grizzlies ay makakakuha ng mas maraming scoring options, youth at flexibility para sa susunod na mga taon. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa proposed trade na ito? Panalo ba ang Lakers sa pagkuha kay JJJ o mas sulit ba ang package na nakuha ng Memphis? Comment na sa baba at pag-usapan natin yan.